Bakit daw nasa private school si Jace while yung mga kapatid niya ay nasa public school? So, pag-usapan natin yan. Kahit wala naman nagtatanong, no? Merong nagtatanong konti. Mga ano sila, mga mommy friend. Nung kinder si Jace, pumasok siya ng public school. Nag-aalangan pa nga ako noon kasi baka hindi siya tanggapin. So, nag-inquire muna ako sa SPED. Doon muna ako una pumunta para mag-inquire. So, upon checking ng mga ano niya, notes, mga feedback ng therapist niya, okay naman daw, wala naman daw problema, pwede na daw siya sa mainstream. Pwede daw siya ihalo sa regular class. So, ayun. Sinubukan ko muna sa public school. Pero, initially, ang payo ng doctor niya sa amin is sa private school siya dapat ipasok. So, ang nasa isip ko kasi, baka, alam mo yun, baka masayang. Kasi ang mahal pa naman sa private school. Feeling ko masasayang yung tuition kasi, alam mo yun, mag-a-adjust pa siya. Di ko alam kung makakasabay ba siya. So, ayun. Nag-pass muna ako sa private. Sinubukan ko muna sa public school. Habang nag-aaral siya, is nagte-therapy pa rin siya. So, twice a week ata siya nagte-therapy nung dati. Papasok lang siya ng isang oras, tapos kukunin ko na siya para mag-therapy. Not sure if TTH yun dati. So, ayun na nga. Hindi effective sa kanya ang sa public school. Kasi parang feeling ko natatakot yung advisor, yung teacher na baka mag-meltdown, mga ganun. Takot siyang i-handle si Jace. Ayaw niyang matrigger si Jace. Feeling ko yun yung dahilan. Ayaw niyang matrigger si Jace. Nakakasunod naman si Jace sa lessons. Nakakapag-activity naman si Jace. Cooperative naman si Jace. Kung anong pinapagawa sa kanya, ginagawa naman niya. Compliant naman siya. Ang feedback lang ng teacher sa kanya is, mabilis daw niya tinatapos yung activity niya. After daw nun, pag natapos niya ng maaga yung activity niya, binibigyan daw siya ng coloring activity. Tas pag ganyan, pagod na siya mag-activity, natutulog po siya sa klase. Hindi kasi siya napapansin. Hindi siya, hindi ko lang alam kasi hindi ko naman nakikita, wala naman ako doon. Parang hindi binibigyan ng chance na sumagot. Ewan ko lang kasi wala naman ako nakikita, wala namang video. Pero feeling ko lang ganun, parang hindi siya nabibigyan ng chance mag-shine. Tapos ayun na nga, after nun, nag-moving up sila, nakapag-decide na ako na ipasok na siya ng private school. Dapat nga talaga pinasok ko siya simula ng kinder. Dapat pinasok ko na pala siya ng private school kasi maganda sa akin lang sa basic experience namin, maganda yung naging experience namin, maganda yung development ni Jace. Nag-improve talaga siya. Tapos, binibigyan siya ng attention kasi konti lang naman sila sa klase. Lahat sila dapat mag-participate. Binibigyan sila ng individual activity para mag-talk, mag-share. So, napapractice talaga yung pakikipag-usap, ganun. Nakakapag-isip siya kung anong sasabihin niya, mga ganun. Tapos, nung grade 1 siya, syempre nag-a-adjust pa siya, hindi pa siya masyadong napapansin ng teacher. Tapos nung nag-grade 2 na siya, doon talaga siya nag-shine, kumbaga. Kasi, magaling din yung teacher kasi. Sabi ng grade 2 teacher niya, si Jace, nakadepende lang talaga yung improvement niya sa teacher. Kasi yung sa grade 2 teacher niya, magaling talaga siya mag-handle. Lahat sila sa klase, binibigyan ng time, binibigyan ng chance para sumagot, mga ganun, activity nila. And ngayon na grade 3 na siya,
pahirap ng pahirap yung lessons. Nag-a-adjust na naman si Jace kasi puro yung sa exams nila puro reasoning, mga questions na bakit, why, bakit ganito ang nangyayari. Hindi pa niya kasi alam paano sagutin yung mga ganyang mga tanong. Hindi hindi pa siya ganun kagaling magsulat ng sentence talaga. So, doon kami nahihirapan. Pag nire-review ko naman siya dito sa bahay, nag-aaway lang kami, tumataas yung boses ko kasi hindi niya nagigets kung paano yung paraan ko ng pagtuturo sa kanya. So, hindi kami nagkakasundo. Hindi hindi niya naiintindihan yung tinuturo ko kasi ewan ko lang, ibang style siguro sa school. Ganun. So, usually, pag exams nila, hindi ko na siya nire-review kasi yun nga, nag-aaway lang kami, may stress lang kaming dalawa, walang nangyayari, wala siyang naaalala. So, sayang din ang effort, no? So, ayun, wala. So, sa mga mommies dyan na may mga autistic kids, I really suggest na you send your kids to a private school. Depende din kasi sa bata, no? Kasi spectrum nga, di ba? May mga bata na nag-i-improve talaga sa private school. Meron din naman nag-i-improve sa public school. Pero, ayun nga, iba-iba kasi ang mga autistic kids. So, sa base experience ko, maganda yung experience namin sa private school. Kaya, ayun. So, si Jace lang talaga ang sa private school kasi mahal eh. Hindi ko afford, hindi namin afford. Kung pwede lang sana na silang 4 i-private school ko, why not? But, yeah, hindi kaya ng budget. Lalo, nagtitherapy pa si Jace. So, wala lang, share ko lang kahit wala naman nagtatanong. Wala masyado nagtatanong. Bye!